Kung talagang Diyos ka, kulaan mo nga kung sino sumutok sa iyo. Did he open his mouth? Hindi. No. That is a sign of humility. Hindi siya nagsalita. Although meron siyang kapangyarihan na gawin yun. He has the power to call his angels and destroy all these armies who are mocking him. But he did not open his mouth. Not even one. Doon lang sa tinanong niya, sabi ni Caesar, "Are you the king of the Jews?" Ang sagot niya, "Ikaw nagsabi niya." He said it. But the rest, he did not open his mouth. Humility is not a weak trait, Amen. but the trait of the strong. Yes. Sabi niya, the humble don't act superior towards others because they know their own worth. Kung alam mo yung iyong worth, Yes. hindi mo, huwag ka na makapaghabulan pa sa iba. Yes. Ano sabi nga ng verse 4 consider Others lesser than other yourself. better than you. Ang hirap, no? Kahit alam mo ikaw ay lamang sa kanya, ibababa mo yung iyong pride niya. Ikaw na. At sabi ko nga ang pinakamagandang posisyon, Sa baba. sa baba. Ang tendency kasi pag nasa baba ay taas ka. Stay at Pero one yung nasa place. taas ka, ang tendency mo, malibang ma-maintain mo yun. The way Pag up hindi is mo down. ma-maintain yun, Mahirap even. babaksak ka. Pero pag nasa baba ka, when you are in the lowest position, the possibility is you will be lifted up. Yes. So what's the best position now? Stay Down. down. Simula sa baba. Humility. The way up Alam mo is yung down. worth mo. Huwag mo na ipagsigawan yung iyong worth. Ako yung anak ng gito. Ako yung gito. Ako yung nakatapos ng ganyan. Huwag mo na ipagsigawan yan. Alam mo yung Diyos. Mas magaling sa'yo. Let your character demonstrate that. Yes. Let the attitude of Christ be demonstrated. And your own character will be, what you call that, refined by our God. Tingnan niyo po. Isa pa, basahin niyo po. Love a person the way they need to be loved, not the way you want to love. It's not about you. Love is selfless, not selfish. Galing. Pare-pares bang trato ni Kristo sa lahat ng disciple? Amen. Yeah, ito. Bakit tinawag niya si John the Beloved? Beloved. Tinawag ba si Peter na Beloved? Ay, hindi. John My the identity Baptist. is na pastor. Okay, ha? Gusto ko mga niyo to. Para-pareho yung... Magmahal ng Diyos. Pero iba't iba yung trato niya. Oh, Though, trato. kasi yun ang need ng mga taong yun. Okay, example, sa atin, sa physical, ito. Napaboran ko si Maris, binigyan ko ng 200. Ikaw, 20 lang. Sasabihin mo sa akin na, may pinapabora si Pastor. Wala. Baka need niya yun Mas kailangan niya yun. I want you to understand this. Love a person the way they need to be loved. Baka yun ang need niya. Ito po, pag ito'y naunawaan mo, naiiwasan yung jealousy, naiiwasan yung envy. Pag nalaman, Hindi favoritism. ganun pala. Tera. Bakit kaya sobrang concerned sa doon? Mas need. May need siya Ikaw, hindi mo naman need yun Pero don't tell me na hindi ka mahal. Okay, ito na lang. Sa pamilya, yung bata ay may autism. Bakit iba ang concern sa mga bata may autism sa mga bata normal? Kailangan Kasi niya kailangan pa- nilang care. Yes. Magsiselos. Nanay, bakit lagi yung inaintindi mo? Ba't ako hindi? Ba't autism ka ba? Sa church, autism ka ba? Hindi ka naman autistic. Bakit selos ka to sa isa na, bakit lagi siya pinapabura kami hindi? Baka meron siyang need. Special needs. At ngayon, kapag yung hindi niya na-reach na, tapos. Yes. May inggit ka pa. Buti ka nga, wala kang problema kung kagaya ng problema niya. Kaya siya iniintindi kasi may Yes. problema siya mabigat. Samantala ikaw, hindi. Normal. Tapos, nagsiselos ka. Si Pastor, iba tititigan kita. Titingnan. Hindi, may nagsabi sa akin. Sabi ko, mas Yes. Oh. dapat mong umanawaan kasi. Kasi yun sinasabi niya, no? The Love person- a person the way they need to be loved. Yung nakatanggap ba ng rebuke? Sila Bartolome, nakatanggap ba ng rebuke?
kay Jesus Christ itong ibang disciples, samantala si Peter, panay rebuke. Sinabihan ba ni Jesus Christ si John na, get thee behind me, Satan? Sinabihan ba? Oo, si Peter palagi. How many times Peter heard from Christ, get thee behind me, Satan? Kasaway to. Bakit? Tinitreat ni Kristo kasi may need siya. Kailangan ma-develop ni Peter. The way, kung ang rebuke ni Christ kay Peter ay very light, baka hindi magbago si Pedro. Nakadepende yung rebuke niya doon sa dapat baguhin sa kanya. Huwag kang ma-open sa pastora mo kung ikaw yung nire-rebuke. Bakit? Kailangan mo yung bakit. Yun ang way para ikaw magbago. Ngayon, kung ka man sa lab, bakit mas paborutan sa kanya kaysa sa amin? May need siya eh. Iba yung need mo sa need niya. Yeah. Huwag kang magsiselos. Different treatment. It depends on you. Kasi yun ang need niya eh. Kaya sabi dito, love a person the way they need to be loved. Not the way you want to love. Yun ang problema natin. Kaya nag-aaway-aaway tayo. Oh, sorry po. Nakakasilip ko na sa iba. Sinisilip ko yung ginagawa sa iba. Oh, sorry. Yung bang problema mo, the same? We compare. Hindi naman. Oh, Sorry. yung treatment mo sa kanya, bakit ganon? Kasi matindi yung kanyang kailangan na pagmamahal. Samantala ikaw, naunawa mo naman yun eh. Bakit nagsisabi ka, naunawa mo naman yung pag-ibig ng Diyos? Yeah. Di mo naunawaan yun? Akala ko ba fair ang Diyos? Yes, fair ang Diyos. Hindi ba fair yun? Ikaw wala kang problema, siya may problema, matindi problema, inaaruga ito may problema to. Ikaw, Thank you po. mahal ka naman pinakakaya ka naman. May inner circle na. Ang Panginoon. Sabi ko lagi, small, medium, large na baso, puno lahat. Sino lamang? Wala. Pare. Pare-pares puno eh. Anong lamang? Oh, the same thing with love. Yung sinabi ni Lord na forget so Lord, totoo. Ay, may nagtanong sa akin, Pastor, kung love talaga ni Lord ang mundo, bakit di pumunta sa impyerno? Choice nila yon. Choice nila yon, hindi kagagawa ng Diyos yun. Pero love ni Lord, yes. Kung love ni Lord, bakit di sa binawi doon? Ay, choice nga nila yun eh. Ngayon, yung jealousy, choice mo yan. Yung envy, choice mo yan. Yes. Bitterness. Never na nagturo ang Diyos ng jealousy, tsaka ng envy. Choose what you feel. Again, based on ano yung need niya. Di ba ang ating purpose sa buhay, ma-meet yung needs ng mga nangangailangan? Yes. Ay, yun ang need niya eh. Tapos magsiselos ka. Yun ang need niya. Tapos, meron ka pang, ba't ganyan si Pastora? Binili ng cake, isa hindi. Baka kailangan. Baka may diabetes ka siya, wala. Diba? Maganda yung sinasabi ni Marzo. Hindi ba concern yun? Ayaw mo kumain ka ng matamis eh, baka patuloyan ka na. See? Again, mga kapatid, para maiwasan yung jealousy and envy, may pangailangan siya. At inimit ng bawat isa ang pangailangan ng bawat isa. Ikaw may kaibigan ka. Yung bang trato mo sa isa para sa isa? Hindi. Depende. Hindi yun, hindi po yung favoritism. Ito favoritism. Alam mo, gumagawa ng mali, hinaya mo lang. Yun ang favoritism. Kahit mali na ginagawa, okay lang, gawin mo lang. Yun ang favoritism. Pero yung i-treat ko siya ng iba dahil ito yung need niya, magkaiba ng level ng need eh. Mga kapatid ha, maiwasan po yung jealousy ha, tsaka yung envy. I-treat natin, mahalin natin kung ano yung pangailangan nilang gumahal. Hindi yung the way you love them. No, hindi ganun ha. Para maiwasan po yung jealous. Lagi na lang siya nakadikit yan. Oh, nagkakasala ka. Tuloy, tamo ha? Nagkakasala ka tuloy. Malapit sa ano, basta. Magkakasala ka niya, bakit? Naninilig. Magkakagulitin. Naninilit daw eh. No? Oo. Kawa. Mga palit ha, basahin po natin. Believers are instructed to do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Do nothing out of selfish ambition. May selfish selfish. Ano ba yung selfish? Maramot. Oh, instead, they should practice humility, Amen. treating others as more. Significant Than yourself. Kaya, more significant sa sayo?
kakayanin. Dapat! It is a choice. Pipiliin ko yun na magpakumbaba ako kaysa gusto natin lagi sa love, limelight eh. Gusto natin highlighted lagi tayo. Famous. Mhm. Popular. Popular. Oh. Gusto natin ganun yung lagi nila. I wanna be popular. Si Christ never siyang inassume na yung popularity. Yes. Sabi nga, ano yung kanyang position bago siya bumaba sa lupa? Anong position niya? The highest authority. Siya yun. God siya. God siya. Ano yung kanyang pinuntahan? The lowest. The lowest. Servant, ha? Servant. Servant. Ano ba ang servant noong panahon nila? Tao, hindi. 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 Hindi kinukonsider na tao ang servant. Pag-aari. From the highest position to the lowest position in the society. Can you imagine? Ganun kalaki ang gap nun. From the highest to the lowest. Nagtapo ba siya? Ama, bakit naman ganito? Pero tayo, hindi ka rin nakalbayan ni Pastor. Si Pastor may kinikiling sa pagkamay. Lagi kinakabayan niya. Okay na. Baka meron siyang need. Baka madumi na. Gusto ko po itong isa-isip niyo. Kapag may nakita ng ganun, isipin mo ito, baka meron siyang mas lalim na need. Yes. Meron siyang mas malalim na need, kaya dito yung treatment sa kanya. Huwag kang magsiselos. Huwag kang mahihigit. Amen? Amen. Sabi ito, even though you have the best solution or strategy, you are willing and allow other strategy to be applied in your church. Dapat yung ano ko, yung aking suggestion na mas sunod. Maging ikaw, pag di ka nasunod, di ka atin. Ikaw na. Ganun ba? Pag di nasunod yung iyong pinaplano, kaya na lang, huwag na ako. That is immaturity. Hindi po yan attitude ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? May struggle si Christ. Doon sa kanyang sa Matthew 26, yung prayer niya, Father, if it is possible, let the cup of suffering pass through me. Una yun. Ikalawa, if it is possible. Pangalawa, in verse 27, he prayed the same prayer for the third time. Ibig sabihin, the same prayer, ano yun? Prayer niya. If it is possible, let the cup, but let he submitted yung kanyang emotions dun sa will ng Lord. Sabi niya, kasi alam niya masakit eh. If it is possible, let the cup of suffering pass through me. Ayaw ko pumaranasan yung pasakit. Alam niya yung pako, alam niya yung tinik, alam niya na yan eh. Pero sabi niya, but he submitted, but let your will be done. Yung kanyang gusto mangyari na huwag ko nang maranasan. Sinapig niya lang, Lord, Ama, let your will be done. Bakit? The only way to reconcile God to man is that. Walang ibang way to reconcile man or God to man. The only way is His vicarious death. Kaya sabi niya, kahit meron siyang nararamdaman na takot, probably, sabi niya, let it pass to me. Kasi niyo po 3 times yun. Kapag struggle ka, 3 times yun mga kapatid. Let the cup pass through you, but let your will be done. So, Philippians chapter 2 is teaching us humility and selfless love. Selfless love. Uunahin mo iba. Bago sa sarili mo. Amen? Antidote to division. Definitely. Pangatlo po, basahin niyo po. Tinuturo tayo ng attitude of Christ Jesus. Tinuturo tayo ng, ito pa rin tamang attitude, basahin niyo po ito. Pasa. In your relationships with one another, have the same attitude of mind Christ Jesus had. Isa pa, basa. Choose your attitude of being content with Christ alone. Huwag niyo kong gayahin huwag niyong gayahin si Pastor, huwag niyong gayahin yung mga Pastor, mga lido, huwag niyong gayahin. May kahinakan kami. Yes. Na content ka sa attitude ni Christ. Yes. Yun na lamang ang gayahin mo, yung attitude ni Christ. Huwag ako, huwag si Pastora, huwag si Daban. Bakit? May kahinaan po kami. Kung malalaman mo yung kahinaan namin, baka ma-disappoint ka. Si Kristo walang kahinaan. Baka hindi ka tumuloy.
Definitely. Oo. Madaming na. Si Kristo po walang kailangan. Hindi. So yun, sabi dyan, choose your attitude of being content with Christ alone. Ang gaya mo lang si Kristo. Lord, gagayahin kita. Hindi po yung kapitbahay ko, mabunganga. Hindi yung pastor ko. Di ba? Ang gaya natin si Kristo. Kapag ginaya mo yung pastor mo, baka maging idolatry na yan. Gayahin mo si Kristo. Oo, humahanga tayo sa ating mga leaders. Yes, nakakahanga naman talaga. Pero, ang gagayahin ko, si Kristo. Pero yung, kaya ako siya ginagaya, bakit? Nasa kanya yung ugali ni Kristo. Naalala ko yung sinabi ni Pablo, imitate me, sabi ni Pablo, as I imitate Christ. Parang ang yabang ni Pablo. Parang ang yabang. Sabi niya, imitate me. Ba't sinabi niya yun? Sinabi niya sa mga Gentile people. Bakit? Hindi naman kilala ng mga Gentile si Kristo eh. Pero nung makita nila yung ugali ni Pablo, yan pala ugali ni Kristo. So hindi pala mayabang yun. Pinakilala lamang ni Pablo si Kristo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Diba? Kaya mga kapatid, ito yung ating ni Kristo. The ultimate model for this humility is Christ Himself. The ultimate model. For this humility Yeah. is Christ. Who presented in the following verses. Verses 6 to 11, ay ating mga malalaman. The attitude of Christ is the focal example to follow by all Christians. Siya lamang ang susundan. Hindi sinabing sundan mo ito, sundan mo si Abraham, sundan mo si David. No, focal example. Bakit siya lamang ang focal? Siya naman talaga dapat gayahin. May kailangan si David. Ilan ang asawa ni David? Yeah. Pero mas marami si Solomon. 1,000. Ilan ang naging asawa ni Abraham? Si Pora. Saka di ba asawa si Hagar eh. Tumabi lang siya para magkaanak eh. Si Ketora. Meron pa siya gano'n, di ba? Tatlo, no? So si David, mga 10 eh. Oh. Pero si Kristo, ating makita, siya lang ang example natin. Siya lang yung ultimate goal o model. Ano pa sabi diyan? By following Christ's attitude, believers are called to a life service. Basa ka po. By following Christ's attitude, believers are called to a life of service rather than mirroring His path. From glory and heaven to a life of obedience and sacrifice on the cross. Kaya mirroring His path from the glory. Kung titignan mo yung kanyang glory, hindi mo siya nagsimula sa glory eh. Nagsimula mo siya sa babae. Naalala ko tuloy yung John 17. Sabi doon, glorify me with the glory I had before. Ba't sinabi niya yun? Ni Kristo. I think, basta John 17 po yun, no? Glorify, Father, glorify me with the glory I had before. Tingnan ko nga. Baka kayo nagkakamali eh. Ayaw ko magturo sa inyo ng kamalian, no? I think John 17. Ano? John 17 ba yun? Yung sabi niya, ano? Ito, babasahin ko po sa verse 5. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Oh! Ibig sabihin, iniwan niya yung glory. Binalik sa kanya. Sabi dito John 17:5. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had. Hindi sinabing, I have. Past tense. Kundi, ito yung had. Ang past tense po ng have at saka has ay same, had. No? I had with you. Before the world began. Wala pa yung mundo, may glory na siya. Pero hinubad niya yun. Sabi nga, ito po, nagkaroon po kami ng argument sa Baguio. Nagturo si ating isang pastor, si Pastor Berg. Ang pinag-usapan namin, hinubad pa niya ang pagka-Diyos niya. Did Christ really strip of His deity? Lumalabas, minus yun eh. Subtraction. Hinubad eh. Ang paliwanag ng ating magiging guest sabi niya, Pastor, hindi po siya subtraction, addition. Why?
Hindi naman niya hinubad yung pagiging Diyos niya. Actually, He adds humanity. He did not strip off. Kasi yun ang nature niya eh. But because He adds humanity in Him. At, nagsuggest ako ng salita, Pastor, anong tamang word? Hinubad? Pastor, di eh, sabi niya. Isinantabi. Pwede. Yun. Hindi muna niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos. Kasi pag hinubad, inalis. Yun eh. Isinantabi muna. Nandiyan lang siya, pero hindi mo na, para bang ito, yung word na form, sa Greek word ay morphe. The word morphe means adjustment of nature. He adjusted his nature. Okay, in-adjust lang niya. Pero hindi ibig sabihin ay nawala sa kanya. In-adjust lang niya. In-adjust niya. Nandun pa rin yung kanyang deity, pero he adjusted yung nature niya to become man. So, he did not subtract, but rather, he adds. Amen? Ganun, sabi niya, no? Mirroring his path from the glory of heaven to a life of obedience and sacrifice on the cross. Kung pala yung ating dapat gawin. Ano yun? Ano yun? Serving other. Not self-interest. Ito nakakalungkot. Nature, hindi ko alam kung nature to ng tao, Pastora. Pastora Joby, Pastora Merlin. I don't know if it is a nature of man na yung lagi siyang gusto paglingkuran. Nature na ba ng tao yun? Or personal choice. Personal choice. Kasi marami naman ang gustong maglingkod. Kaya nga po, ano ba? So, Diba? it's a choice. So, personal choice lagi yung, okay, ako paglingkuran mo. Pero hindi ganun ang attitude ni Christ. Ano sabi niya? I was sent to serve, not to be served. He was sent. He was sent by the Father to serve, not to be served. Daig para si Kristo. Hindi kakilala po ako mga pastor. Kailangan hinahatid siya ng tubig, kailangan pinapayungan siya. Kailangan may kapagdala ng kanyang portfolio. Wow! Grabe po. Pinapayungan ng mga membro. I knew one person. Grabe. Sabi, hindi po ganun. Hindi ganun. Eh sabi ko nga po, minsan po ako inaimbitahan. Sobrang ako inaaruga. Sabi ko, huwag na ako. Sabi ko, okay, sorry po sa term ha. Ako yung minsan yung naaasar na. Painis. Sabi ko, huwag naman niyo ako tratuhin dito. Pare-pares naman tayo lingkod na rin kasi. Huwag tayo magtratuhan na parang ako po ay nagpapastor pa sa Victoria, Laguna. On my last church. May isang galing Hong Kong. Kakamayan ko. Umiwas sa akin. Sabi ko, ba't ka umiwas? Kasi po sa Hong Kong, dito namin nakakamay yung pastor. Bawal po. Sabi ko, hindi ganun ang turo ng Biblia. Marami talaga. Ba nagiging idolatry? Hindi ganun ang, hindi po tinuturo ng Biblia yun. Parang ko yung mas holy than yung Oo. mataas. Oo, mas mataas sila. Alam niyo po, ako po yung provincial nagpastor po ako sa probinsya sa Laguna. Ang tingin sa amin ng mga Manila pastor, iba eh. Dalawasin ko raw kami. No, narinig ko yun. I was still on the last church. Alam mo na. Sabi sa amin, may Manila pastor, may provincial pastor. Pag meron kaming mga sa North Sagray, Bulacan, hindi yung mga 2-5 pastor. Ang trato sa amin, 2-5 kami. Bakit? Eh, probinsya kayo eh. Anong glossy ko? Sabihin, pipitsugin. Pag sabi 2-5, di ba may nabibili kang candy 2-5? Meron namang white rabbit. Huwag ka na yung white rabbit. Noong panahon na, 50 centimos na yun eh. Ay, yung lemon, 2-5. Pag nakabili ka ng 5, dalawa na yun. Samantala yung white rabbit, 1.50. Mumarahin. Oo, mumurahin. Ang tingin sa amin 2-5. Sabi ko, ganun ba dapat itrato ang bawat lingkod ng Panginoon? 2-5 raw kami. Kasi provincial kami. Sila Manila eh. Sabi nila, malapit kami sa kusina, ayaw sa basurahan. But, the same ang name ng church namin. Ibang congregation kaya basta. Provincial lang ako. Sila Manila eh. But the same church.
Ganun din. Leader. Meron po Oh, ganun. ganun talaga. Meron ganun. Pero, hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Amen. Ang tinuturo ng Biblia, Yes. okay? Tignan niyo pa natin yung attitude ni Christ na dapat ating ngayahin. Sabi diyan, He did not consider himself equal with the Father on his earthly condition while doing the ministry. Lagi siyang, Ama, salamat po. Lagi siyang tumatawag sa Ama. Does that mean ay subordination ng Father? No, they are equal. But because of the earthly ministry, he needs to submit to his Father. So, kaya niyang gawin yon. Bagamat sila equal, but he submitted himself. Ikalawa, taking the nature of a servant, depriving himself. Idinideprive niya sarili niya. Ano, sa langit pinupuri siya. Sa langit yung mga anghel pinupuri siya 24/7. Tapos pinili niya yung alipustahin siya. Pinili niya yung alipustahin siya. Oh. Mismo kapatid niya, sabi sa kanya, si kapatid namin si Kristo, lunatic. Bakit? Kasi nung siya umalis sa kanyang bahay, nung siya nag-ministry na, sabi ng mga tao, oy, kapatid mo, mga kapatid mo sa labas, you are my brothers and my sisters. Tapos sabi sa kanya, nung mga kapatid niya, kapatid natin may topak. Oh, mismo mga siblings niya. Pero sa langit, nakakaroon siya ng gano'n. Hindi. Ano rin sa langit, praise the Lord, holy, 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 God Almighty, the whole earth is filled with your glory. Samantala sa lupa, he was being deprived. He was mocked. He was insulted. He received insult sa mga tao. Pinili niya yun. He deprived himself. Why? That's the only way to reconcile God to man. Kaya natin? Pero sabi niya, your attitude must be the same with Christ. Kaya? Madaling sabihin, no? Hello? Amen. Kapatid, Mahirap gawin, but by choice. By choice. Pipiliin mo pa rin. Kaya mo yung piliin. Lord, ako bigagati o hindi? Hindi man tayo kagaya ng hayop. Ang hayop may instinct. Ang tao wala. Ano ba yung instinct? Ang instinct, natural na sa hayop yon, hindi na dapat turuan. Ang aso, kahit ikaw ang amo, nakapakan mo, kakagay ka, hindi. Di ba naisip yung aso na, ay, ano ko to? Hindi ko kakagat siya. Bakit? Instinct yon. Ang tao ba, pag sinampal ka, sampal ka rin? Bigla? Sinampal, tama, gano'n agad? Mag-isip, ba't ako sinampal? Sinisisiri yun. Nag-iisip ka pa. Ang hayop hindi gano'n. But instinct pa rin sinasabi, may instinct. Walang instinct ang tao. Ay, Meron, wala. meron siyang inner sense. Meron tayong inner sense. Pero instinct, sa hayop lang yan. Wala tayong instinct. Sinasabi ng mother's instinct. Oo nga, basta. Pakiramdam lang yun, hindi instinct. Ang instinct kasi ay hindi tinuturo normal na yun sa kanila. Ang ahas, kapag nasa danger zone, nga ganun siya. Tinuro mo siya, ay gumanon ka ha, pag nasa danger. Ang pusa, kapag nasa danger, kumalabas yung kanyang claws, kumahaba yung kanyang mga kuko. Tinuro mo siya, o ha, kuting, pag may panganib ba, hindi tinuturo yun. Bakit? Normal nature na ng hayop, ang tawag doon ay defense mechanism nila. Oh, ngayon, sinampal ka. Nasampal ka rin? Di ka mag-isip? Oo, mag-iisip tayo. Yung ba mga hayop, meron siya nag-iisip ng future? Bukas ano kaya kakainin ko? Yung ba mga hayop nag-iisip ng future nila? Anong kakainin nila? Ano kayo papakain ng amo ko? Pero ang tao, nag-iisip hindi. Nag-iisip. Kasi tayo ay kakaiba. Ito po yung pagkakaiba ng human sa animals. So wala tayong instinct ha. Sabi niya, taking the nature of a servant, pinili niya yun. He deprived himself. Deprived niya sarili niya. Kailangan kong gawin to. Kinailangan niyang gawin yun. Voluntary yung pagiging servant niya. Hindi siya na-push. Anak, sige na. Ayaw ko pa, ama, ayaw ko. Hindi, kailangan. Hindi. Voluntarily, he deprived himself. Para bang ito, ang daming kakainin nyo. Sorry. You deprive yourself in eating. Bakit? Kailangan ko mag-discipline eh.
Nakuha yung puntos. Bagamat ang daming kakainin. Libre lahat. Ba't di ka kumain? I deprive myself back. Fasting ako. Deprive. Ano ba yung Tagalog sa deprive? Ayawan. No? O minimize. No, voluntarying pagtanggi. Ano, Pastora? Voluntarying pagtanggi. Paano, no? Okay. Parang tinitikis mo. Yun. Yung sana, tinitikis mo sarili mo. Ah. No? Tinitikis. Ano yung tinitikis? Tinitipid. Hindi tipid eh. Tinitiis. Tinitiis mo yung sarili mo, huwag gawin yun. Kagaya ni Cristo. Pwede naman yung di gawin yung pagiging tao niya. Ba't kailangan niya gawin? Obedient to the point of death, to the cross, and highest form of capital punishment. But yung pang piniling kamatayan, that is the highest form. That is the only way to reconcile the Father to the world is His death. At ang capital punishment nun, ay kung meron Paris 1, siguro Paris 1. Ay ang capital punishment of time ng Romans ay hanging on the cross. That's the only way. Can we do that? Hindi kami papako. Wala na, masamang magpapako. But, are you willing to die for Christ? O wala na mga sagot. Natakot bigla. Natakot mo pa ako. Sakit, tusok na lang ng karayom. Pabilis sabihin, Amen! Amen! Are you willing? Humihina na yung amen. No? Pang siyam, pasa. Receiving the reward. Yung palang pagiging humble ay may reward. Yung palang, di ba sabi ng verse 5 ng chapter 17 ng John, Father, now glorify me in your presence with the glory I had before the world began. See? Muling na-restore yung reward, yung kanyang glory. Actually, hindi naman nawala. Talaga naman, hindi naman, sabi niya pa, nawala rin, no? But he did not use. Why? For the sake of humanity. Pero sabi ng Diyos, he received, ano sabi ng Philippians? Sabi yan, and he was given the name which is above every name. That every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. For the glory of the Father. Humility has a reward. Tandaan niyo po, kahit di mo sabi, Pastor, di naman kami after sa reward eh. Yeah, pero, ito po, no? Kasama na yun. Kapag nagpakumaba ka, provision na yun ng humility. Parang ito yan, ha? Ang batas, may provisions yan. Nilikha ang batas, may provision. Pag ikay tumawid sa bawal, may provision yan. Mamamatay ka, mahuhuli ka. Pero pag ikay sumunod, may reward. Ang humility, kahit sabi mo, ay hindi po after sa reward. Pero hindi pwede alisin yun na nakapaloob na doon sa humility yung reward. Kahit di mo tanggapin, tatanggap ka nun. Okay? Verse 10. Sabi niyo pa. The result of his humility is exaltation. He was positioned by God to the highest. Okay, tanungin ko kayo. We believe on one God. We believe on the monotheism. There is only one God. O hear, O Israel, the Lord our God is one. Angat. Kaya, sabi niyan, the result of humility is Exaltation. after he was humiliated, after he received mockings from the Roman soldiers, after he was insulted by the high priest and these Israelites people, he was mocked, and those people who were healed that morning is the same people who shouted in the afternoon, crucify him. The same people who received the miracles, the same people who mocked him, the same people who put him to death. But the result is exaltation. Basahin niyo po yung Philippians chapter 2. Ang galing yan. Basahin niyo po yun. Akitan niyo po yung kanyang exaltation lang. Then, the last attitude. His humility is for the glory and honor of His Heavenly Father. Kapatid, hindi mo na kailangan, kapag pala nakita sa yung humility mo,
ino-honor mo na yung Diyos. Hindi na kailangan, okay, ako po yung magpapakumaba. Hindi na kailangan sabihin mo yun. Hindi na kailangan. Kapag nadaman ng maraming tao yung iyong pagpapumaba. Again, ino-honor mo na yung Ama. Amen. Kung di ka magaling kumanta, kung ang boses mo ay from the north to the south, the best way to honor the Father is your humility. Your humility will glorify the Father in heaven. Yung pagpapakumbaba mo ay nagiging dahilan para maluwalhati. Ngayon, kapag naluluwalhati ang Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Hindi ka mapagpapalain. Blessings, abundant, blessings. So, ibig sabihin, ang humility, laging may kalakip na Pagpapala. At hindi lang pagpapala, naluluwalhati mo ang Diyos. Napiplease mo ang Diyos. Kapag na-please ang Diyos, tandaan niyo po ito, kapag na-please ang Diyos, may nagbiro sa akin, Pastor, may kailangan ba ang Diyos? Sabi ko, wala. Meron po. Oh, pagtaka ko, yun, anong kailangan ng Diyos? Kapag po ang mga Kristiyano na-please ang Diyos, nanghihina siya. Binibigay na niya yung pagpapala. Yung pala ibig sabihin niya. Hindi pala kahinaan niya, kundi na-please siya. The only thing that you can do is to please Him by humility. When we exemplified in humility, then expect exaltation from the Lord. Ipo-promote ka ng Lord. Pansinin po yung mga napapansin natin, di ba? Yung mga sabi nila, oh, walang kwentong trabaho mo, security guard ka lang. Pero yung mga nagpapamubang security guard natin, tignan niyo po. At marami na tayong mga nababalita sa FB, sa mga news, yung isang taxi driver, nagsauli ng 50,000. Anong ginawa nung taong ni-reward. Yung isa naman, yung isang security guard nakapulot, nakakita ng yung band, yung ginagamit sa mga bata, yung band, instead na pera, band, worth 50 million. Anong ginawa sa kanya? Naging regular na siya sa bangko. Hindi na siya under ng security agency. Sige. Reward. Mga kapatid, kapag na-please mo yung nanay mo, nagluluto ng sarap na ulam. Anak, tonto ako sa'yo. Anong gusto mong lutuin ko? Yung magaling yung mga magulang. Yes. Kapag na-please ng mga anak ang mga magulang, walang humahaba ang buhay ng mga magulang eh. Humahaba ang buhay ng mga magulang kapag yung mga anak laging nag-please ng mga magulang. Walang pinoproblema yung magulang. Anak, nakakatuwa naman kayo. Ayaw ka pang mamatay. Bakit? Nakakatuwa kayo. Eh, pero pag ang mga anak Away-away. Gusto ko lang mamatay. mamatay na ako. Nag-pray na mamatay. Kaya pag mababait ang mga anak, Gusto pa mabuhay. palagay nyo kaya, how much more ang Diyos? How much more ang Diyos? Amen. Kapag na-please ang Diyos sa atin. Ano kaya? Hindi mo kaya sukatin yung reward na yun. You cannot measure the reward that is about to give by the Lord. Ito lang kailangan mo. Please God through humility. Please God through humility. Amen? Amen. As I conclude. Basa ko. We are called by God in unity and humility. When these two are demonstrated in our lives, serving others will follow wholeheartedly. Stop tayo doon. Kapag yung dalawang yan ay nasayo, yung paglilingkod sa kapwa, hindi siya big deal. Hindi big deal. Kung naman mag-ready pa ng kape mo, ako lagi. Pero pag naroon yung unity and humility, kapag naroon yung love, hindi big deal yung utusan ka. Hindi big deal yun. Kasi yun ay coming from your heart. Gusto mong maglingkod. Gusto mong maglingkod because of the love that is in your heart.
Very genuine. Basa. Let us. Let us practice what true Christianity is. For in this we will fulfill His will and glorify God in our lives. Amen. Can you imagine? Amen. Pastor, gusto ko magput sa pulpito. Akala ng iba, serving God is always behind the pulpit. No. Hindi po sukatan ng paglilingkod ang pulpito dito. Patungan lang yan ng Bible. Hindi sukatan. Oh, no, so, maraming gusto ko sa pulpito. Santa Batas. Marami pong naglilingkod wala sa pulpito. Maraming nagpapakain ng mga street children. Wala sa pulpito yun. Marami nag-aaruga sa mga home for the aged. Hindi po pulpito yun. Tayo na lang. Marami nagbibigay ng mga relief good. Hindi po yun pulpito. Pero maraming tao gusto pulpito. Bakit? Santa Batas. Nagiging sentro. Si Kristo ba gumamit ng pulpito? Hindi ko sinasabi huwag gamitin to. What I'm trying to say is this. Marami naglilingkod. Wala sa likuran. Kapatid, kagaya po nung tinanong ko sa inyo kanina, in the attitude of Christ, nasa na tayo? But we need, but this is the option. But we need to aspire. Amen. We need to pray, Lord, gusto ko po mag-increase. Amen. Gusto ko po mag-increase. Lord, ayaw ko na po sa step 1. Gusto ko mag-step 2. Are you willing to sacrifice? Yes. To go to step 2, to go to step 3, to go to step 4? Are you willing to give up? Everything. Kundi man everything. Are you willing to give up your pride? Are you willing to give up your sorry sa term, insanity? Kabaliwan. Kasi minsan, pupapasok, kabaliwalan niya, magpapasok ko sa iyo. Ba't ako magwawala sa iyo? Ako'y amo. Are you willing to give up your insanity? Amen. Are you willing to give up? Mas matiliwas ka niya. Yeah, diba? So, marami pong sacrifice if you are willing to grow. Amen. Yes. And that's the only way. You need to give up many things sa buhay natin. Yung mga excesses natin. Yes. Yung mga excesses natin. Excess baggage. Mga sobra. Nagpapabigat sa iyo. Sabi po ng Hebrews chapter 12, hindi ka makakatakbo hanggat mayroon ka mga excesses na dala-dala sa buhay mo. Amen. Why we cannot run? Kasi pabigat lang yun. Ang sabi ng Biblia, alisin mo. Can I- Pwede mo alisin eh. Ang sabi ng Matthew 11:29, come to me, all who are weary and heavy, I will give you rest. Are you willing to grow? Amen. Are you willing to have the attitude of Christ in our lives? Can we all right? Stand.